Pagkatapos ko ngang asikasuhin ang panganay ko sa pagpasok sa school, ay nag-umpisa na nga ako sa paglalaba para kako maaga nga din akong matapos habang natutulog pa ang aking dalawang batang maliit. Nakapagluto na nga din ako ng pagkain namin para paggising ng dalawang bata, ay kakain na lang sila at paliliguan ko na lang. Kaya lang, hindi nga din ako maaga natapos sa paglalaba at ginabi na nga din ako. Dahil hindi nga din ako makakilos ng maayos kapag gising ang batang maliit dahil napaka-clingy na niya. Alam niyo yung tipong halos ayaw niyang mawala ako sa tabi niya at parang gusto niya palagi lang akong nakikita at lagi lang nakadikit sa akin. Yung tipong mas mahaba pa ang oras na karga ko siya kaysa nasa higaan lang siya. Kaya ayun, patigil-tigil din talaga ako sa ginagawa ko. Hapon na nga din ako nakakaligo dahil inaantay ko pa ang panganay ko dahil hindi ko nga maiwanan ang aking batang maliit tapos yung akin namang 4 years old na anak palagi lang nanonood ng TV. Hindi ko naman yun maaasahan pa sa pagtingin-tingin sa batang maliit. Kaya mas maganda talaga na maaga ako nagigising habang tulog pa ang batang maliit para makapagluto ng pagkain namin dahil yun lang naman ang importante, yung makapagluto na ako para kahit magising na ang batang maliit, okay na, may pagkain na kami. Dahil eto namang mga ginagawa ko, kagaya na nga lang ng paglalaba, ay pwede ko naman niyang iwan at ipagpatuloy na lang kapag tulog na ulit ang batang maliit. At eto nga't kinabukasan na 'to, nandito na nga din ang asawa ko at nakauwi na siya galing sa probinsya nila. 12:00 na nga siguro ng madaling araw siya nakauwi, hindi ko na nga rin namalayan dahil lobat nga ang cellphone ko, hindi ko natingnan kung anong oras siya nakauwi kagabi. Wala ngang pasok ang mga estudyante dito sa amin, sabi ng anak ko holiday daw, pero tiningnan ko naman wala namang holiday, hindi ko lang alam kung anong dahilan kung bakit wala silang pasok. Kaya ayun, medyo nakatulog ako ng maayos dahil hindi nga ako madaling araw nagising, pero maaga pa din naman ako nagluto ng pagkain namin. At dahil ginabi na nga ako sa paglalaba kahapon, eto nga't ngayon ko pa nga lang nilinis 'tong mga pinaglabahan ko. Sabi ko nga mag-aalmusal na kami, pero bago nga kami mag-almusal sabi ko nga'y maglilinis nga muna ako dito dahil dito nga kami kumakain. Tapos nakakaalta pa dahil madami na namang dumi ng mga pusa diyan. Talaga namang masusura ka dahil pinapakain mo na nga kahit hindi mo naman sila alaga tapos diyan pa dudumi mismo sa loob ng bahay niyo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dahil araw-araw na talaga ako naglinis diyan. Hindi pa nga din ako nakakapaglaba ng mga puting damit kaya eto't ibababad ko nga muna. Medyo madudumi na nga 'tong mga puting damit namin tapos eto nga't may na-discover ako na sikreto ng ibang nanay diyan kaya pala mapuputi pa rin ang mga puting damit nila. Binababad nga lang nila sa oxalic, sunrox at saka Ariel na powder yung mga puting damit nila kaya pala ang puputi pa din at mukha pa ding bago. Nakita ko lang 'to sa Black App kaya ito't ginaya ko nga baka kako mamumuti pa 'tong mga naninilaw naming damit. At ibababad ko nga lang muna 'yan at kinabukasan ko na nga lang lalabhan. Pagkatapos ko ngang ibabad ang mga puti, eto nga't naligo muna ako at naghugas na nga din ako ng mga hugasin dito sa lababo habang natutulog pa ang batang maliit. Natutulog din kasi ang asawa ko dahil puyat na puyat talaga siya dahil ilang gabi talaga siyang napuyat dun sa probinsya nila. Kaya hinahayaan ko na nga lang muna siya tapos pagod pa nga din siya sa biyahe. Gusto ko nga sana silang sabayan sa pagtulog kaya lang hindi din naman ako makatulog dahil iniisip ko nga tong mga gawain na hindi pa natatapos kaya sabi ko tatapusin ko na nga muna.